Dignaron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, yung pong mga nangyayari sa atin ngayon, yung nakikita po natin na hindi tayo gaanong makapag-react pag may mga ganito pong panyanyari sa nagaganap sa ibang bansa tulad nitong gera sa Iran at USA, Iran versus USA and Israel, ay medyo nahihirapan yung gobyerno natin na makapag-react po dito, no? Sa tingin natin, ito po ay malaking pagkakamali ng ating kasalukuyang Pangulo na completely i-abandona lahat po ng pinaghirapan ni Tatay Digong, lalo na po sa usapin ng diplomatiko, no? Sa diplomatic relationship with other countries. Nasayang po lahat po ng mga itinanim ni Tatay Digong. Dapat ngayon aanihin natin pag mga ganito pong pagkakataon. Pero ito po ay inabandona para po sa mga, lalo na po yung pakikipagkaibigan natin sa iba't ibang, partikular yung China, yung pakikipagkaibigan natin sa China at sa Russia, India at iba pang bansa na sana very handily magagamit natin sa mga krisis na katulad nito. Pag-usapan din po natin, ito po, nilantad po nitong ni Rowena Guanzon na hindi lang po ang korupsyon sa ating gobyerno ay hindi lang po dito po sa tinatawag nating flood control project. Hindi pa po natin pupuntahan yung mga ghost farm to market road, overpriced na dam, school building, PCSO, etc. Napakarami pa pong corruption ng gobyerno. Hindi pa po man lang natin natatalakay ayon dito kay Guanzon. Pag-usapan din natin itong 2 million Easter bonus para po sa mga congressman. Hindi lang po pala sila magbabakasyon. Meron din po silang 2 million Easter bonus. Ayon naman po yan kay Congressman Lebiste. At syempre pa po, yung pagiging ipokrita po nitong si Laila De Lima dito po sa usapin ng impeachment kay VP Sara Duterte. Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Natin mga kapatid, no? Unahin na po natin, siyempre, kung concern tayong lahat, ito pong Kalaga. Alam nyo, maraming mga obserbasyon to si Attorney Rowena. Si Rowena Guanzon yata ngayon ang pinaka malakas ang presensya sa social media, no? Mayat maya nagpo-post, mayat mayang may obserbasyon, mayat mayang may titira. Sabi ni Rowena Guanzon, si BBM parang isang ubo na lang. Ayon po kay Rowena Guanzon, ang mga naging presidente daw ay bumagsak ang health ang term nila tulad ni GMA, ERAP at Digong. Tama po yan, no? Napunab din po natin yan na yung mga kalusugan ng mga dating Pangulo, pagkatapos po ng lang termino, ay bagsak po ang kanilang kalusugan, no? Talagang ano. Oy, narito pala yung kumpare natin. Pambansang loyal. Yan. Dinalaw tayo ng natin. Okay. DG Channel, thank you very much. 25 pesos na pangkape. Teka muna, gawin natin ano muna to si DG Channel.
Gawin natin siya moderator. Hindi ko kaya dyan sa cellphone eh. Dito ako muna sa... Punta muna ako rito sa laptop para gawin natin siyang moderator. Ay, moderator na pala si DG Channel. Maraming salamat DG Channel sa pakape. Okay. Pag-usapan po natin, no? Ito pong mga sinabi po ni Rowena Guanzon. Tama po siya, di ba? Napansin nyo rin pa pagkatapos po ng presidency ni ERAP, halos bagsak na yung kalusugan, si GMA, ganun din. Lalo-lalo na po si Tatay Digong. So patunay po yan, patunay lang po yan na ito pong presidency, grabe po ang pressure na ginagawa sa isang tao. Nakikita ko nga yung bagong presidente pa lang si Tatay Digong, napakalaki. Yung 6 years niya na pagpe-presidente, grabe yung ibinaba ng kalusugan. Hindi mo talaga sukat akalain, lalo na ngayon, makikita mo ibang-iba na. Pero yung mga unang taon niya, yung mga unang buwan niya, ini-interview siya, yung mga binabanatan niya, yung mga foreign media, tsaka yung binabanatan niya si then President Obama, talagang sigla pa ni Tatay Digong, pati po nung panahon ng mga debate, di ba? Nakakatuwa na nasaksihan natin, no, within 6 years, kung paano babagsak yung sugan. Pero kakaiba raw po to si BBM, kalahati pa lang ng termino niya, parang isang ubo na lang daw ang kailangan. Nakita niyo po yung ating thumbnail. Grabe, sobrang payat na, tsaka tabingi na po yung ni BBM eh. Sobrang namayat. Parang isang sobrang dry at payat, sabi ni Attorney Rowena Guanzon. At meron pang pahabol si Attorney Rowena Guanzon. Huwag mong subukang magdroga, masisira ang buhay mo. Hindi po natin alam kung kanino niya patama yun. Pero sa tingin ko po, siya po talaga yung pinakamalala o pinakamabilis yung pagbagsak ng yung tatay niya, at least kahit papano, naka 20 years muna, di ba? 20 years muna ng presidente bago tuluyang bumagsak yung kalusugan eh. Eto si BBM, 3 taon pa lang, grabe na eh. Isang ubo na lang daw, sabi ni Guanzon. Kaya talagang, okay, punta naman po tayo rito sa isa pang sinabi ni Guanzon. Dito muna, total na pag-usapan na po natin si BBM. Nakakapanghinayang kasi yung iba parang binabaliwala lang yung mga ginawa ni Tatay Digong na pakikipagkaibigan. Kasi parang, ano ba silbi ng pakikipagkaibigan? Kino-question na eh, di ba? Ang dami nagko-question, minamaliit nila yung pakikipagkaibigan ni Tatay Digong sa China. Kasi before Tatay Digong, talagang natin ng China, no? Talagang parang undeclared na kaaway ang tingin natin sa China, di ba? Marami pong Pilipino, China, kaaway natin yan. Bagamat lahat po ng lahat po ng mga produkto natin sa bahay, made in China na lahat yan. Lahat po ng mga, basta marami tayong yung talagang kagamitan. Buong mundo kasi, hindi natin napupuna, made in China na yung mundo eh. Okay, so anyways, ang punto lang dyan, talagang culturally, before Tatay Digong, yung China sa atin, kulang na declaration, nakaaway natin sila, di ba? Parang produkto pa tayo ng nagdaang Cold War, yung democracy versus communist, etc. Dala-dala natin yun eh. No? Habang ang China ay nakikipagkayan sa buong mundo, ayaw natin sa China talaga hanggang Pinoy. Pero nabago po lahat nung panahon ni Tatay Digong, yung nagkaroon tayo ng pivot to China. At hindi lang po China, yung mga traditionally hindi natin kaibigan ng mga bansa. Nakipagkaibigan si Tatay Digong at sila din, ganun din, no? Ang turing talaga nila sa atin,
nila kay Tatay Digong, kaibigan talaga. Yung treatment ng kaibigan na pag dinalaw ni Tatay Digong yung mga presidente nila, pa-welcome sa kaibigan. Yun yung point ko eh. Ito po, pinuhunanan to ni Tatay Digong, hindi lang po ng panahon, no? Pati po yung alam po niya na medyo kaiinitan siya, medyo magiging dahilan to para pag-initan siya ng US at ng mga kaalyado ng US. Thank you very much muna, Evelyn Suela. No? Yung pakikipagkaibigan niya na yan sa China, maaring ma-isolate niya yung mga maraming kasing military elements na US talaga, di ba? Niris niya po yun para lang po makipagkaibigan ng totoo. Yung totoong kaibigan, yung hindi yung nagbabalatubaan lang kayo, parang gano'n, no? Yung totoong pakikipagkaibigan. At the same time, nung nawala na po si Barack Obama, kaya naman ayaw niya kay Barack kasi nakikialam si Barack Obama sa diskarte niyang war on drugs eh. Kahit ba mayaman kang bansa, ganun po yung pananaw ni Tatay Digong eh. Kahit na gaano ka kayaman na bansa, wag mo kaming pakialaman kasi malaya kaming bansa. Ang pangit pala ng buhok ni Badong. Hindi, okay na yan. Ganyan talaga buhok na natin. Malapad na. Walang pakialamanan. Bansa namin to. Ako ang masusunod. Yung diskarte namin, yung war on drugs namin. So noon pa, matagal na. Pinaglalaban na yan ni Tatay Digong. Pero, nung napalitan nga si Barack Obama, nakita nyo naman, nakipagkaibigan din si Tatay Digong kay Donald Trump. At tapat yung turingan nila. Ewan lang si Trump kung yung turing niya. Pero, si Tatay Digong ganun eh. Bakit ko binabalik-balik to? Ano ba? Yung nagre-reminis lang po ba tayo? Kasi, pagkatapos niya makipagkaibigan, biglang mating yung pandemya sa atin. O sa buong mundo. Nagkaroon pandemic. Yung pakikipagkaibigan po na sinimulan ni Tatay Digong, nagbunga po kaagad yan. Hindi po tayo hindi katulad ng mga ibang bansa na may mga pera pero walang mabilan na. Tayo po, pasalamat sa mga kaibigan natin na nakapag-develop ng mga bakuna. Panahon na wala talagang bakuna nung simula eh. Pero nakakuha kaagad si Tatay Digong, no? Wala pa pong bakuna noon, nung nagsimula yung pandemic, wala pa pong bakuna. Pero nakapag na po si Tatay Digong, nagde-develop pa lang tong mayayamang bansang kaibigan niya. Nakakuha na po siya ng pangako mula rito sa mga kaibigan niyang bansa na pag na-develop ng mga bakuna, babalatuhan tayo o bebentahan tayo. Kaya tayo po, kahit po mahirap ang Pilipinas, nakasurvive tayo dyan sa pandemic na yan na minimal. Kumpara sa ibang bansa, na minimal po yung comparison sa ibang bansa na napakarami po ng namatay. Yan po yung sinasabi natin. Kaya ka kakaroon ng diplomatic relationship sa mga bansa dahil balang araw, hindi mo masasabi, magagamit mo yan. Ang mga pakikipagrelasyon mo na yan. Hindi po tayo nahirapan. Yung ibang bansa po halos namamalimos ng bakuna. Nung kasagsagan na sangkatutak na yung natitigok dyan sa pandemic na yan. Pero tayo po, hindi po nasin eh. No? Hindi po natin pinoproblema yung pinoproblema ng mga ibang bansa. Yung pinoproblema ng ibang bansa, saan kami kukuha ng bakuna? Tayo po merong available. Kasi kaibigan natin si Xi Jinping eh. Ngayon, dapat, kita nyo po yung mga pronouncement ni BBM ngayon. Paano tutugunan? Nagmo-monitor tayo. Ulit, minomonitor natin ang sitwasyon. Yung mga minomonitor na yan, walang ibang ibig sabihin niya. Parang ICI lang yan eh. Kunwari lang may ginagawa pero wala naman.
Pag sinabi mo wala ka talagang ginagawa. Ano ibig sabihin ng monitor? Ang kinakailangan mo, makahanap ka na mabibila ng murang fertilizer, sabagay natin problema yung pagkain. Fertilizer, paproblemahin natin yan pag naubos na yung mga fertilizer. Yung mga salitaang minomonitor na natin, binabantay natin ng mga presyo, wala pong kahulugan yan. Pag nagsalita lang sila Lenny na bubuwagin natin ang pader ng kahirapan, iahon natin ang mga, walang kahulugan yan. Panay mga salita lang po yan. Naalala ko, nagsara ang ICI. Ano po ang ginawa ng ICI? Yung mga dokumento nilang ilang karton, binigay lang po sa ombudsman. Ganun lang din pala gagawin nyo. Tapos, ang announcement pa ni BBM, dahil tapos na po ang kanilang tungkulin. Tapos na yung mandate nila. Nagampanan na nila yung mandate. Ano yung nagampanan ng ICI? Ano yung nagampanan ng ICI? Wala. To make it appear na may nagawa. 'Di ba? Ang daming mga si BBM pa, mahiya naman kayo, etc. Kaya dahil diyan ang pagtugon natin diyan, magtatay na ICI. Habang kalagitnaan po ng ang mga tao galit na galit dahil binabaha. Tapos nakita nila ng pera sa flood control. Nagkakandamatay pa rin ang Pilipino. Habang nagaganap yan, sige tayo ng ICI. Ngayong akala nila hindi nagalit ang mga tao. Huwag yun yung ICI. Yan po ang meaning ng minomonitor na natin. Naghahanap na tayo. Naghahanap pa lang. Mr. President, kaya po kayo presidente. Malayo pa ang krisis. Dapat nakaset up na kayo. Hindi niyo po ba alam na pwedeng sumiklab ang digmaan sa Middle East? Wala kayong ideya? Hindi kayo marunong mag-aral ng sitwasyon? Dito niyo po magagamit sana, kaya po nagpupursi ang bawat bansa ng mga diplomatic relationship sa mga iba pang bansa. Kung tayo sana, matag yung pakikipagrelasyon natin sa mga bansa dito sa Southeast Asia, may alternative sana tayong mga brad. Krisis lang ngayon. Alam ko, hindi kami sa inyo bumibili ng langis. Kasi panggamit nyo lang yung langis nyo. Baka naman ngayon, pwede nyo naman kaming balatuhan ng mga langis nyo. Yung mga mayayaman sa langis, meron po ang Indonesia, meron po ang Malaysia, meron po ang Brunei. Hindi naman tayo kasi nakikipag-diplomatic relationship sa kanila eh. O hindi naman tayo nag-exert ng effort para kaibiganin itong mga bansa na to. Panay US, Europe. Puta, wala namang nahita tayo rin sa may nahita po tayo. Pero etong mismong mga kapitbahay natin, alam niyo ba isa sa pinakakapitbahay natin? Isa sa pinakamaraming kamayamang kapitbahay natin, sa pinakamayaman po sa buong mundo. Kung hindi man sila ang pinakamayaman sa buong mundo, isa po sa pinakamayaman sa buong mundo. Isa po sa pinakamakapangyarihang bansa. Pinakamaraming missile. Pinakamaraming lahat. Nuclear weapon. Yung China po. Ayaw nating kaibiganin. Lagi tayo, Tariela. Ngayon, nasan po si Tariela? Mr. President, ano po ang mungkahi sa inyo ni Tariela? Wala po akong pakialam. Kaya lang bukang bibig. Parang ang foreign policy natin nakabatay sa sinasabi ni Tariela.
tayo ay nakikipagbag dahil sa sinasabi ni Tariela. Ang tanong ko po, Mr. President, ano po ang payo sa inyo ni Tariela tungkol po sa kung saan tayo kukuha ng langis, kung saan po tayo kukuha ng mga fertilizer, kung saan... Ano po ang payo sa inyo ngayon ni Tariela? Total, mahilig kayo makinig sa kanila eh. Asa na po yung mga tagapayo nyo na dakpin? Si Tatay Digong. Asa na po yung mga payo nyo na, yung mga nagpayo sa inyo na ipakulong si Tatay Digong? Alam nyo, sa totoo lang, yung mga leader ng mga bansang sinabi ko sa Southeast Asia, kaibigan niya ni Tatay Digong lahat. Hindi nyo po ba napansin? Yung tagpo sa ASEAN Summit, nakita nyo ba yun? Na kinakausap niya lang yung Sultan Brunei, si Sultan Bolkiah. Kinakausap niya lang, nilayo siya ng isang, hindi ko alam kung presidente yun o prime minister ng isang bansa sa Southeast Asia. Masama po loob niyo ng mga kaibigan ni Digong sa ginawa ninyo kay Tatay Digong. Nasaan na ngayon yung mga nagpapayo sa inyo na kulong si Tatay Digong sa ICC? Ano ngayon ang payo para tayo makakuha ng mga langis at abono? Ano po ang payo nila ngayon? Nila Trillanes, nila De Lima. Baka yan pa mga atake sa inyo. Ano payo sa inyo ng magkapatid na Rilla? Baka pag hindi pa kayo nag-perform ngayon, sila pa mga unang umatake sa inyo, sa inyong kapalpakan ngayon sa krisis. That's why, yung ginawa po ni Tatay Digong, importante po yun, hindi lang po yun projection, hindi lang po yun optics. Totoo yun. Ang yayaman sangis ng mga kapitbahay natin. Pansamantala, alam natin, hindi sila pansamantala, baka gusto nyo naman kaming bentahan. Oo, napakabuti mo sa amin eh. Okay yan. Saan pa tayo naghahanap? Sa Europe pa. Mga kapitbahay natin, bakit hindi tayo bigyan? Ano pa yun ni Tariela, ni Trillanes, ng mga magkapatid na Rimulya? Ano na? Mr. President, hindi po lahat nadadaan sa ayuda. Pansamantalang po yan. Yung mabigyan nyo ng ayuda at wala nang kasunod, sisisihin pa rin kayo niyan dahil sa inyong kawalan na. Sana manalangin na lang tayong pare-parehas na wag talagang magtagal yung hera sa Iran. Kasi kahapon ang titirahan na po sila ng mga planta. Malalaking planta ng Iran, ng Qatar, ng Iran. Tinitira na po. Lagi nyo sinasabi, may sapat tayo. May sapat tayo ngayon. Kaya imomonitor lang ninyo. Imomonitor, babantayan. Yung mga walang katuturang sita na yan. Ang ibig sabihin po ng imomonitor, wala tayong gagawin. Maghihintay tayo sa kawalan. 60 pesos ang $1. Kami pong hindi naunawaan yung 60 pesos. Natutuwa ay 60 pesos na. OFW may 60 pesos na. Inflation po yan. Ibig sabihin, magtataasan po mga presyo ng bilihin dito sa Pilipinas. Yung pinapadala nyo mga OFW, kukulang po yan sa pamilya ninyo kasi matataas na po ang mga presyo. Hindi lang po, doble po eh. Inflation dulot ng pagbaba ng piso, inflation dulot ng mataas na presyo ng langis. Nakaawa po ang ating bayan. Narinig nyo ba ang Pangulo at ang mga magagaling na ekonomista na pinag-uusap na o may gagawin na?
Pinag-aaralan na natin ang epekto. Panay ganun. Pinag-aaralan. Ha? Lahat na lang. Aaralin. Walang definite na kasagutan sa mga problema na nating kasalukuyan. Yan ang nito ni Marcos. Sayang. Kung isang Duterte sana yan, wala tayo kakaba-kaba eh. Alam nyo ang ina-announce na ni Duterte? Alam nyo yung pandemic? Halos wala tayong hindi tayo kinabahan. Baka wala tayo. Wala po. Pinaubaya lang natin lahat kay Digong. Pinaubaya lang natin lahat kay Digong. Tapos, pipila na lang tayo kung saan may bakuna. Sino-sino yung nakatakdang magpabakuna, pipila lang tayo. Mabakunahan tayo. Yung lahat ng tao na hindi government official, pipila lang, magkakaroon po ng ayuda lahat. Basta, kailangan lang social distancing. Yun lang po pinoproblema natin eh. Yung social distancing eh. May plano po ang lahat. Tayo po ay may plano rin po. Isa lang ang lalabas. Isa lang ang mamamalengke sa bawat pamilya. Yung pinakamalakas. At least nakikita mo yung plano, may susundin ka eh. Ngayon, ano ang plano? Dapat po nagtutulong-tulong ngayon ng gobyerno. Lahat po ng nasa pamahalaan, nakikita nyo na nagmi-meeting-meeting yan. May mga solusyon na sinasabi. Hindi po yung minomonitor natin, binabantayan natin ang presyo. Huwag kayong okay naman ang lahat. Sapat po ang ating pangangailangan. Sapat? Paano pag nagtagal? Tsaka po natin problemahin. Yung Senado po, dapat ang pinoproblema nila, etong gera, paano, yung pong Kongreso, dapat itong gera, paano tutugunan. Pero ano po, ang pinagkakaabalahan, yung House of Representatives po, kahit bakasyon, magkukonda kami ng hearing. Ha? Ang galing nyo naman, nagtatrabaho talaga kayo para sa bayan. Congratulations, hindi sila magbabakasyon. Siguro, pag-uusapan ninyo, kasi hindi kayo magbabakasyon. Pag-uusapan siguro ng Kongreso, sa House of Representatives. Pag-uusapan nyo siguro, paano tayo tutugon dito sa gera? Hindi po. Hindi kami magbabakasyon para ma-impeach na namin na mas mabilis si Biara. Putang ina. Impeachment pa rin. Hindi namin kayo naramdaman na mag-uusap tungkol. Lahat ng kakampi ni BP Sara namin. Dito sa na-realize nila yung power nung committee nila na anong tag, Ethics Committee. O si Bong Suntay, 50-1. Napahiya sa'yo, Bong Suntay. Bakit may one na kumontra? Galit si Sandro pag may kumukontra. Kahit nga minority, ayaw niya kumontra eh. Kaya ang gagawin namin, isasalang ka Ethics Committee. Puta ka, isa-isa na lang ang kumontra. 50-1 ang boto. Isa lang ang kumontra. Yung kaisa-isang kumontra, isasalang pa sa Ethics Committee. Ano po ba ang masama pag pinagnasahan mo sa salitang si Ann Curtis? Mas mahirap yung pagnasahan ni Bong Suntay si Curtis. Sining rin yung walang kakwenta-kwentang joke na yun. Hindi, ang hirap pong unawain eh. At nangangatwiran pa, ito po, pakinggan po natin kung gaano ka-ipokrito to si Laila de Lima. Sige. Eto atwiran pa, may nagsasabi na dapat tumutok sa pagtulong sa kababayan nating apektado ng kaguluhan sa gitnang silangan at sa pagtugon
sa mataas na presyo. Tama po yan. Tama pala, dilema. Bakit hindi nyo gawin? Dapat talagang nakatutok ang pamahalaan dyan. Pero, kung sabi ito, para ilihis lang tayo at kalimutan ang paghanap ng nanagutan sa mga korap at umabuso sa kapangyarihan, malaking insulto yan sa taong bayan. Kung pababayaan lang natin ito, magpapatuloy ang pagnanakaw sa mundo na dapat sana'y nagagamit sa serbisyo sa panahon ng krisis at pangangailangan. Tama ka dyan, dilema. Dapat hindi natin tagilan. O sige, ayaw nyo ha. Ayaw nyong magpahinga sa paghabol sa korap. Kaya sabi nyo, tuloy ang impeachment. Okay. O sige, patulan natin kayo. Kung talaga kayo, kaya kayo magtatrabaho kahit bakasyon dahil po sa pagharapsyon. Trillion po yung kinurap sa atin, no? Sa flood control. Mali-maleta po. Bakit po kaya hindi lang imbestigahan sa HOR? Tanong ko po, di ba sinimulan na ni Redon? Redon, sinimulan mo na, di ba? Nag-iimbestiga kayo sa flood control corruption. Bakit hindi nyo tinuloy na nga uli? Kasi tinayo na yung ICI. Katwiran niya ni Bojidi. Sabi ni Bojidi, titigil na natin yung investigasyon sa flood control. Kasi nagtayo na ang Pangulo ng ICI. Sila na lang ang mag-iimbestiga. Wala na yung ICI. Wala pa rin napapakulong. Hindi ba dapat dilema ang habulin yung korupsyon? Okay naman. Gusto nyong habulin si BP Sara sa korupsyon di umano? Sige, habulin nyo. Pero bakit walang humahabol ni isang congressman sa mas malaking pera na pinag-uusapan? Barya lang yan eh. 125 o sabihin na natin yung 600 million. Million lang to ha. 600 million na sinasabi nyo. Barya lang po yan sa trillion. Wala pa nga 1 billion yung binibintang nyo kay Bira eh. Kay Ontiveros pa lang ang insertion ni Ontiveros, 3 billion eh. Di ba? Kung totoo dilema sa sinasabi mo na hindi naman dapat itigil yung paghabol sa korupsyon. Bakit walang naghabol sa inyo sa korupsyon sa flood control? Ito po, may ebidensya. Biruin nyo, nakalagay, President Marcos pa mismo nabi pinuntahan yung isa sa mga ghost project. Ano sabi? Ito, katulad nito. Nakalagay sa DPWH, completed. Pero ni isang araw, wala nagto. So lahat ng budget na yon, saan napunta? Dilema. Ninakaw. Ulitin ko dilema, saan napunta? Ninakaw. Ang linaw na ebidensya yun. Kung completed yung project at walang nakita kahit saan, ninakaw. Hindi nyo na kinakailangan magpasabpina ng ebidensya. Ano ang kita ng mga balita, dilema? Ng mga konkretong balita, mga totoong balita na to. Kasabihin mo, nagbobulahan pa tayo eh. Hindi na. Ito mga totoong balita to, dilema. Yung isa sinasabi, pinipres ng AMLAC. Pinipres ng AMLAC yung bilyong pera ng mga pamilya ni Cabral. Pamilya ni Cabral may pinipres na mga bank account o kung ano man. Hindi lang bank account, security, etc. Di ko alam yung mga tawag eh. Pinipres yung mga bilyong-bilyong pondo. Bakit pinapres? Kasi galing sa nakaw. Tanong ko sa inyo, dilema. Anong bangko, anong pera, anong pondo yung press ninyo kay BP Sara? Dahil galing sa nakaw. May pinapres na ba kayo? Na pondo galing sa nakaw ng mga Duterte? Wala. Pinag-uusapan dito sa dilema. Pinag-uusapan, papakita ko sa inyo kung gaano kayo ka-epok.
ipapakita dito sa, pinapakita po sa ano nila na merong bentahang naganap allegedly na ibenta kay Martin o kung anong paman. Anong binibenta? Mansyon sa Forbes Park. Tanong, may nabalitaan ba kayo na involved ang pamilyang Duterte sa bentahan ng mansyon sa Forbes Park? Wala. Wala pa rin. Tanong, dilima, kamakailan sinabi yung mga air asset ni Saldico, meaning mga chopper, helicopter, mga jet, private jet, hindi na nakaparada dyan sa dating paradahan. Nasa ibang bansa na nakaparada. Tanong, mayroon bang nalipat na mga air asset ang mga Duterte na nakaparada na ngayon sa ibang bansa? Private helicopter, etc. Wala. Wala tayong nabalitaan na naglipat ng mga paradahan. Yung mga, yung mga chopper, mga private jet ng mga Duterte, wala tayong nabalitaan? O wala nabalitaan na helicopter at private jet ng mga Duterte? Wala, no? Wala tayong nabalitaan, no? Isa pang balita. O-auction na ang mga nakumpiskan luxury cars ng mga Diskaya. Kasama na yung Rolls Royce na binili dahil landahan sa payong. Tanong, kailan nag-auction ng mga luxury cars ng mga Duterte? Saan naganap yung auction na yan? Wala tayong narinig na auction. Bakit kaya? Meron bang nakaparada man lang mga luxury cars sa mga Duterte? Wala din. Yan po yung larawan ng mga magnanakaw sa flood control. Kinakailangan, para matawag kang magnanakaw sa flood control, kinakailangan ulit-ulitin nyo bigyan ng ibang anggulo Kinakailangan may na-freeze kang asset, bilyon-bilyon ang halaga. Ikalawa, meron kang mga nililipat na paradahan ng mga air asset, helicopter, jets, etc. Ikatlo, meron ka ng pina-auction na yung mga collection mo ng luxury cars. At ang pinakamalupit, ilang beses nagdadala ng maleta sa bahay, sa opisina, sa resa, o sa mansyon na pag-aari ng mga Duterte. Ilang beses kada linggo nagpapadala ng maleta. Wala. Wala pa. Tanong, yung mga nababalitaan nating may mansyon sa Forbes Park, may mga luxury cars, may mga air assets, ano pa, may mga mansyon pa sa ibang bansa. Ano nga po pala ang katungkulan nila? Congressman lang? Hindi ko po nilalang dahil lang kumpara po kay VP Sara na isang vice president. Congressman lang. Contractor lang. Tapos ang vice president, inaakusahan nyo magnanakaw. Ni isa sa pag-aari ng mga magnanakaw na congressman at mga contractor, wala siya. Anong klaseng magnanakaw? Anong klaseng vice president na magnanakaw yan? Joke lang yan. Pagtatawanan lang yan ng tunay na magnanakaw. Paano daw nagnanakaw yung vice president? Paano raw nagnanakaw yung vice president? Ganito raw nagnanakaw. Sa isang opisina, may pumipirma ng Mary Grace Piatos. 2,000. Ito naman, Bonita. 3,000 na halaga. Sa ano naman, mayroong halaga na bumili ng spaghetti. Ang tiyaga naman ng Vice President magnakaw, ganyan-ganyan. Talo pa pala ng isang congressman niya na naghihintay lang ng maleta sa bahay. Nagtsatsaga doon sa mga Mary Grace Piatos.
Jollibee, McDonald's. Sinong binobola nyo? Ang Pilipino hindi marunong masip? Tangina. Kung ako vice president, magnanakaw po ako. Papadaig ba ako sa congressman na magnanakaw din? Puta, yung congressman, dinadalhan ng mga meta ako. Pirma ka, Mary Grace Piatos. Oh, ay i-overprice natin yung kunwari, i-overprice natin yung mga safe houses. Ang upa sa safe house, 10,000 lang ang upahan. Gawin nating 50,000. O, so may 40 tayo. O, sa'yo na yung 10 dyan, akin yung 30. 30,000 per month ang ninanakaw ng Vice President. 2,000 per month. Ang tiyaga naman ng... Alam nyo kung magnakaw ang Vice President, ang tanga namang Vice President niya. Inaalaw niya na kakatkong lang siya sa mga safe houses, kakatkong lang siya sa kada pirma ng Mary Grace Piatos. Samantala ibang congressman, wala nang ginagawa, naghihintay na lang. Bulahin niyo ako. Ipokrito ka dilima kasi hindi kayo nag-iimbestiga ng mas malaking nakawan. Ipokrito kayo kasi ayon dito, ayon po kay Libiste, 2 million ang Easter bonus nyo. Alam nyo ang katwiran nila? Hindi naman sa amin mapupunta yan eh. Binigyan kami ng 2 million. Yan po ay MOE. Ang problema, sabi ni Libiste, yan 2 million na yan, iuwi nyo yan, ililiquidate nyo yan by certification. Liquidation by certification. Kasama ka dilima. Nagli-liquidate by certification. Lagi nyo sinasabi si Lacson may dahilan yan. Puta, nag-research talaga ako. Si Lacson ba talaga yan? Tignan ko nga si Lacson yan. Ito ay Senate Resolution number 10. Ang nakapirma si Pampilo Lacson. Basahin natin kung talagang merong salitang liquidation by certification. Whereas the prevailing procedure and system of liquidation of the various classification of accounts covering the budgetary allocation for the legislature is in keeping with the nature of performance of the Senate and the House of Representatives and their respective committee in their Indian. Ito. Now therefore be it resolved as it hereby resolved by the Senate, the House of Representatives concurring that the prevailing system of accounting and liquidation of the respective budgetary allocation of each member of Senate and the House of Representatives is clarified and consistent with application. Puta, mali na naman ako ng binasa. Sana ba yun? Ito yung MOE. To each member of Congress as part of their MOE were utilized or expended ito. Whereas in recognition of the delicate and unique nature of the function, operational, and organizational structure of the Senate, the House of Representatives, the Commission on Appointments, and the Senate and House Electoral Tribunals, the Commission on Audit has consistently allowed the current system of liquidation by certification duly signed by each senator, member, and of House Representative. The such amounts allocated to each member of Congress as part of their maintenance and other operating expenses were utilized. Ayan. Nakalagay po. By system of liquidation by way of certification. Mayroon pong mga maliliit na government offices. Halimbawa po mga principal na mga elementary at high school.
Putya, kahit ang bibilin lang po nila, mga talagang gamit, chok. Yung pinaka-popular, chok. Bili sila ng chok. Hindi po pwedeng i-liquidate mo yun by certification. Ako ay nakabili ng chok. Tapos pipirmahan ko, hindi po. Resibo na ikaw ay bumili ng chok. Resibo. Pag mga maliliit na mga principal ng elementary high school, liquidation, kinakailangan may resibo lahat ng binili ni principal. Pati po nag-hire ka ng karpentero, yan, may resibo yan. Pipirmahan niya ng mga lintik na mga nagpokpok ng tumanggap ng ganong pera. Lahat po ng liquidation ng mga maliliit. Pero po, pagdating po ng mga senador at congressman, liquidation by certification. Pipirmahan lang ng congressman at ng senador. Dima, bakit hindi mo tinututulan yan? Yung liquidation by certification. Kung talagang hindi kayo mga magnanakaw. Di ba? Alam niyo yun? Walang resibo. Sasabihin nyo lang yan, bumili ko ng bakod. Pinabakuran ko yan. Pipirma yung principal. Puta, tuwan-tuwa principal nun. Ganun ba? Sige, pirma lang ako ng pirma. Akin na yan. Hindi. Ang principal po, kinakailangan. Magkano yung pako? Merong resibo. Magkano yung... Pag mga maliliit na ahensya, lahat de resibo. Pagdating sa inyong mga senador at congressman, puta, pirmahan nyo lang. Ise-certify nyo lang na nakagastos kayo ng 2 milyon sa inyong mga constituents. Sabi niya, may 2 milyon kayo pag uwi ninyo. Pamumudmud nyo lang yan. 2 milyon na yan. Buti nga kung ipamudmud. Paano pag sinubi na lang lahat? Ise-certify nila na nagastos nila yun. Dilema. Hindi kaya di ba? Ayaw mo ng mga ganyan. Pero, yung yung pong confidential fund, hinahanapan nyo lahat ng mga resibo, lahat-lahat. Sabi nga ng dating COA commissioner, si Attorney Rowena Guanzon, kahit nga, nilalagay lang po sobre yan. Kung paano mo ginastos. Okay na sa COA. Etong COA lang na to, na nakipagtulungan dito sa mga congressman na to, ang kung ano-anong mga pinaggagawa sa buhay, takot ng memorandum na natanggap ng Vice President. Kahit wala namang mga paglabag sa batas. Epokrito kayo dyan sa House of Representatives. Dahil sinasabi nyo, kahit may gera, kahit tuloy pa rin ang inyong investigasyon. Tuloy pa rin ang inyong impeachment kay BP Sara. Samantalang,